Konnichiwa mga bilat. Hi, hello po mga madam ko. Good evening po. So, ayan mga bilat, swerte na po yung mga naka-invest ng alahas na nasa 2,000 plus pa po per gram and then 3,000 plus pa po per gram dahil ang alahas po ngayon ay umaabot po ng 4,000 plus per gram. Meron ding mga Monaco or kaya BBSPL or premium quality ng alahas na umaabot na po ng 4-5 per gram. So, ayan mga bilat, salamat tayo sa investment bilat dahil tumubo na po tayo sa ating ini-invest. So, by the way, speaking of investment mga bilat, so, may kikwento din po pala ako sa inyo regarding dun sa, may konting conflict lang, may konting parang hindi magandang pagkakaunawaan ng isa sa mga friend ko po, mga bilat. Hindi lang po ako mag-mention ng pangalan niya for the safetyness na lang din po, mga bilat. So, kung nanood man siya dito sa vlog ko, so nasa kanya na po kung ma-offend po siya at matamaan po siya at mag-comment po siya. So, ayan mga bilat, na high blood ako kanina umaga mga bilat kasi regarding to dun sa pagsingil ko po ng alahas niya mga bilat kasi parang nag-iba yung dating sa akin dahil hindi daw ako totoong kaibigan, hindi daw ako marunong makisama. So, ganito po yung issue bilat regarding po to dun sa alahas na pinapaliawi ko po sa kanila. So, possibly, dapat po liaway. Hindi po siya totally utang. Dahil nakikisama pa ako bilat, ang ginawa ko po, instead na layaway, kahit hindi pa bayad yung alahas, is nasa kanya na yung alahas kasi nakikisama ako as kaibigan. So, hindi ko alam mga bilat kung saan niya nakuha yung sinasabi niyang hindi ako totoong kaibigan dahil hindi daw ako marunong makisama. So, mga bilat, Diyos ko, ang pagpapautang ko po ng alahas is negosyo ko rin po mga bilat. Sugal ko rin po yun, nagmumuhunan po ako. Hindi ko po binili yan sa seller as utang or as liawi kasi bibihira lang po ang seller na nagpapaliawi. At saka yung iba pa nga, mga bilat, never talaga sila nagpapaliawi kasi alam nilang tumataas ang alahas at malulugi po sila. Kasi doon lang sila bumabawi pag once na tumaas yung alahas. Kasi investment yan bilat eh. Hindi naman ngayon mo lang binili yan, gusto mo agad. Mataas agad ang appraisal. So, hindi po investment po ang alahas. So, mag-antay ka po ng ilang taon bago po tumaas ang halaga ng alahas at kumita ka po. So, ganito po yung nangyari bilat. Dahil, parang siguro daw napipressure siya dahil ganun daw po ako maningil sa kanya. So, kayo na lang po mag-judge mga bilat ha. Ang utang niya po sa akin is medyo malaki-laki yung halaga ng alahas. So, ngayon, nagrereklamo siya doon regarding sa interest ng alahas po bilat. Dahil, ang ininterest ko po doon sa alahas, kasi since utang, hindi naman po siya liaway, ang ginawa ko po is 20% good for 1 month. Kasi as utang, as pera po yun. Yun ang usapan namin. Pero ang nangyari mga bilat, yung alahas na yun is umaabot na po siya ng halos 1 taon. So, ngayon kung nagrereklamo siya bilat dun sa interest na pinatong ko, ang liawi po mga bilat is meron po siyang 20% down payment and then 5% interest monthly dun sa balance. Kahit sa Cebuana po mga bilat, yun po yung patakaran nila. At saka ang liawi po, makukuha mo lang po siya once na fully paid nyo pa po yung alahas. So, ang ginawa ko po is 20% dun sa interest kasi nasa kanya na yung alahas bilat eh. Ibinigay ko na yung alahas sa kanya. Kasi kilala ko lang, naging kaibigan ko rin. So, nagtitiwala ako na walang ganitong issue na mangyayari. So, ganito yung mga bilat. Pinaliwanag ko yun sa kanya. Ang nangyari, kasi nag-judit siya after 2 months, sabi ko, paano na to? Yut, ganyan. Dapat may yun. Interesan ko to kasi nga nag-judit ka na, tapos hindi naman siya bilat eh. Nagre-reklamo pa sa interest. So, ang nangyari, nawala yung interest. So, ngayon sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam, magre-reklamo ka? Sa pawn shop o sa kung saan mang seller na nagpapali-away, yung 20% na in-interest ko sa'yo is good for 4 months na yon. Kasi 5% interest sa, sa pawn shop eh. So, ngayon, yung 20% na in-interest ko sa kanya is good for 4 months. Which is, kung tutuusin, lumampas na nga siya bilat. Kasi, umaabot na siya ng halos 1 year. O, pagpalagay natin yung, na yun,
Yung ilang percent na yun kung tutuusin. Sino ba naman matuwa, bilat? Diyos ko, nagbakasyon, nakiusap, walang hulog sa akin. Eh, hanap buhay ko yan eh. Eh, syempre, tulog yung pera, namumuhunan ako dyan sa alahas. Hindi ako charity. Hindi ako charity na ibibigay ko na lang yung alahas sa kanya. Mahal ang alahas. Alam natin mga bilat na mahal ang alahas. So ngayon, ang sabi ko sa kanya, bakit 2,000 lang ihinulog mo sa isang linggo? Sabi niya, kasi daw marami siyang bayarin, itching-itching na ganyan, mga bayarin. Diyos ko, alam ko ang kinikita niya sa negosyo niya. Alam ko ang kapasidad niya. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon, anong nangyari sa ginagawa mo sa akin, totally, winawalang hiya niya talaga yung negosyo ko. Yun ang term ko talaga nabibitawan dyan. Kasi, umaabot ng kung totoo din siyang kaibigan, supportive siyang kaibigan, dapat sinusuportahan niya yung negosyo ko. Kasi ako, sumusuporta ako sa negosyo niya ng roll-up. May utang ko sa kanya ng roll-up, pero hindi ko pinapatagal dahil alam kong negosyo niya yun. So, ngayon magrereklamo pa siya, mga bilat. Ganito ang nangyari. Una daw, yung regarding dun sa gramo ng alahas. Kahit sino naman, kung ano yung pagkabili mo sa seller, yun yung ibibigay mo sa kanya na gramo dun sa alahas. So, ang nangyari, nung sinanla niya yung alahas, iba yung gramo dun sa alahas pagdating sa pawn shop. Parang ang gusto niya mangyari, kung ano yung gramo ng pawn shop, yun ang ibigay ko sa kanya. Lugi naman ako doon. Alam naman natin, binayaran ko sa seller ng ganito ang gramo ng alahas. Tapos ibibigay ko sa kanya na gano'n na ang gramo. Magkaiba ang scale ng ng timbangan. Alam naman natin 'yun, mga bilat, sa mga mahilig mag-alahas diyan. Sa mga hindi baguhan, magkaiba ang timbang minsan. Eh syempre, negosyo 'yan sa pawn shop eh. Hindi nila ako magme-mention ng mga pawn shop o kung ano mang name ng pawn shop. Eh syempre, negosyo nila 'yan. Sa pawn shop, 2 digits lang ang nila. Minsan kung ang gramo ng alahas mo is 10.65, equivalent na yun ng 10.7. Yun ang mangyayari sa pawn shop. 2 digits lang sila eh. So ngayon, kinukuhanan ko sa seller, 3 digits doon. So ngayon, kung ano yung gramo ng alahas sa kinuha ko sa kanila, hindi ko pwedeng baguhin yun kasi yun ang binayaran ko doon, tapos ibababa ko pagdating sa kanya. Talo naman ako doon, bilat. Tapos ito pa, sabi ko sa kanya, alamin mo kung ano ang ibig sabihin ng layaway. Ang layaway means, tsaka mo siya makukuha yung item mo pag fully paid mo. At the same time, may mga policies yun na dapat mong sundin. Na pagdating ng 1 month at hindi ka makabayad, obligado kang mag-interest. Doon pa nga lang sa interest na binigay ko, umabot na sa 1 taon. Reklamador pa. Diyos ko, day. Yot, kung nanonood ka sa vlog ko nito, Yot, Diyos ko, maghanap ka sa umpin, maghanap ka ng seller na aabot ng halos taon yung interest ay yung alahas na kinuha mo sa akin, na ibibigay sa iyo ng seller yung alahas na alam mo naman na negosyo ko is layaway. Ibigay sa iyo yung item, hindi mo pa bayad, aabutan pa ng ganun katagal at ikaw ang magde-decide kung ilang buwan mong babayaran at kung magkano ang ihuhulog mo. Subukan mo maghanap niyan. Magpapapatay ako sa totoo yan. Hindi na ako magbibenta ng alahas. Kung may makita kang ganyan, magpasalamat ka nga. Layaway yung alahas ko, binigay ko sa'yo. Nasa sa'yo na yung alahas. Hindi ka pa nakabayad. Tapos magreklamo ka ng ganun. Ang gusto mo pa mangyari, kung magkano mo siya nabili sa akin as brand new, gusto mo pagkasanla mo, ganun agad yung presyo ng alahas mo. Bayot, kung nakikinig ka man, ang alahas is investment. Hindi yan po pwedeng nagbili mo ng ganitong presyo, gusto mo, ganun ang presyo ng pagka-appraise. Mag-antay ka ng ilang taon kung gusto mong kumita. Kagaya ngayon, ang taas na ng presyo ng alahas. O, edi kumita ka na. Tapos ito pang gusto kong mangyari dyan kasi para matapos na tong issue. Sinabi ko yan sa'yo, nag-voice message ako sa'yo. Kung gusto mo, isulit mo yung alahas mo sa akin. O ang katwiran mo, nasanla mo na yung alahas. Hindi mo pa bayad yung alahas, pinagsasanla mo na lahat. O, saan ang hustisya dyan, di ba? Kung tinuring mo akong kaibigan, winawalang hiya mo yung ko binasuwas mo yung hanap buhay ko Which is, hindi naman ako naging ganun sa'yo.
Tapos eto pa, dahil sabi mo, nagrereklamo ka sa interest, ang taas ng interest. Diyos ko, day, kung sa pawn shop ka, day, abutan ng taon, kukulangin pa yung 20% interest mo yun. Dahil 5% interest monthly ang pawn shop dun sa balance ng item mo, kung magkano yung nahulog mo. Yan ang totoo, kahit magtanong ka dyan sa pawn shop dyan, para alam mo siya. At ito pang sinabi ko sa iyo ha, huwag mong sabihin na malakas ako magpatubo. Unang-una ang salon ko. Magkano ang presyo ng Riban Brazilian ko? 1,000 pesos. Maghanap ka sa buong Pilipinas ng Riban with Brazilian, inilink hanggang bewang 1,000 pesos. Wala kang makita. Magpapasara ako ng parlor ko. Kaya ako nagawa yun kasi unang-una, wala akong rental na binabayaran. O diba? Sino hindi sino ang tawag dito, ang hindi ma-high blood sa ginagawa mo? Tapos ngayon sabihin mo sa akin, maano ako magpatubo. Eh kung i-bulgar ko kayo yung mo, regarding sa negosyo mo, kung makasingil ka sa mga roll-up, 35,000, 30,000, 40,000, pero dahil ang pagbili mo sa materialis yut, wala pang 10,000 ang materialis. Kaya kong patunayan yan kasi alam ko kung saan mo binibili yan. Totoo yan, dahil hindi ako sa nagtatampo lang ako sa ginagawa mo. Kasi ako pa ang lumalabas na parang masama. Tapos ikaw ang nangwawalang hiya. Hanap buhay ko yun ginaganon mo. O ngayon, magkabukingan na tayong dalawa. Yung roll up mo, magkano ang kinikita mo? Pagdating doon, minsan ilang roll up ang nagagawa mo sa isang araw. Yung mga tauhan mo lang ang gumagawa. Ikaw nakatayo ka lang doon, nakatunganga ka lang doon. Magkano lang binabayad mo sa mga tauhan mo? Tapos ikaw ang laki ng kinikita mo kasi ikaw ang contractor. Oo, nandun na tayo. Hindi lang tubong lugaw ang nangyari sa roll-up mo. Kaya mong triplihin ang tubo mo dyan sa roll-up mo. Yan ang tandaan mo. Kasi kaya kong patunayan ang halaga ng mga roll-up na ginagawa mo sa presyo na binibigay mo dun sa, lalo na pag commercial area, mahal kang maningil. Totoo yan. Totoo yan. Alam ko yan. Kasi naging service mo kami doon sa roll-up. Kahit nga si Bernie nag-mention ako ng pangalan ha, na parang naano siya sa'yo kasi maliit lang yung sinisweldo mo daw sa kanila. Tapos ngayon kung makakontra ka sa ang taas ng presyo mo, nakakuha si ng idea sa'yo. Nasaan na ngayon? Wala na, bumukod na. Diyos mio kaday. Kaya wag mo akong ganyanin dun sa tubo. Kasi yung salon ko yut, maliit lang ang marketing ko doon sa salon ko. Kibali ng maliit ang kinikita ko. Basta maraming tao, nababawi ko rin. Yung pagod namin dahil sa salon, nagkandakuba-kuba kami kakaplansya. Compare sa'yo na nakatunganga lang, pero libo-libo ang kinikita mo doon sa wala kang ginagawa. Minsan iwanan mo kasi may gagawin ka sa kabila para makakuta ka ng marami. Kami dahil, Diyos ko, plansya, blower, nagkandakuba-kuba kami kakariban. Sa halagang ganun lang bago namin makuha yung ganung pera. Pero sa'yo, simple lang. Kaya wag mo akong unahan at simulan. Kasi ako, nabubuhay ako ng patas. Kung malaki ang interest ko doon sa alahas, huwag kang kumuha. Yan ang dyan. Kasi ang iba, hindi per gram, per piece. So ngayon, kung alam mo yung policy ko na ganun, huwag kang umutang, hindi ka naman pinipilit. So ngayon, ang gusto ko mangyari dyan para wala na lang gulo, ibalik mo sa akin lahat ng alahas ko. As brand new ha. Kasi binigay ko sa yung alahas ko, brand new yan. So ngayon, kung wala kang maibigay sa akin ng brand new, kasi hindi mo pa nga paid lahat ang alahas ko, pinagsasanla mo na. O, maghanap ka ngayon ng alahas na kagaya ng sa akin, kasi for sure meron yan. Bumili ka ng brand new yun, at yun ang isulit mo sa akin. Yung pera mo lahat, isusulit ko yun, kaysa ma-stress ako sa iyo. Hindi ko kailangan ang pera mo kung ganyan lang din na ma-stress ako sa iyo dahil yung perang binigay mo sa akin, kukulangin pa yan kung magka-problema ako sa kalusugan ko. Yung anxiety, depression na naramdaman ko, kukulangin pa yung 100,000 mo dahil sa pagpapagamot. Kaya, wag mo akong unahan. Ibalik mo na lang yung alahas, lalo na ngayon, mataas ang per gram. Uy, akin na yung alahas mo. Ibalik ko yung pera mo. Pero kung gaano katagal mo siyang biniyayad sa akin yung pera mo, ganoon din katagal ang pagbalik ko sa iyo kung ilang buwan. Hindi naman instant na binigay mo sa akin yung pera eh. Inutay-utay mo yun eh. Kasi nga, hulugan ang ginawa mo. Pumayag ako na sa iyo yung layaway ang negosyo ko, hindi pa utang. Tinigil ko na ngayon pa utang kasi ayoko nang i-stress. Kasi, kaya ako nag-layaway kasi gusto ko na tsaka nyo na makuha yung item, pagbayad na kayo dahil
nasa sa inyo na kung tatamarin kayo o hindi. Kasi may policy ako, yung na-down nyo, hindi nyo pwedeng kuhanin yun. Kahit saan kayo na ano, kahit saan kayo magtanong regarding doon sa ano, kahit sa seller pa kayo. Bibira nga lang ang seller na nagpapaliaw eh. Kadalasan pawn shop. Itanong mo, magkano program ngayon sa pawn shop. Kaya wag ako, day, kung ganyan nag-ano ka sa interest ko, mas lalong mataas ka mag-interest sa negosyo at hanap buhay mo. Ang laki ng kinikita mo sa roll-up mo. O nasaan na? Wala kang naipon, ganyan ka pa din. Kasi, ganyan ang ugali mo. Pangit ang ugali mo. Mabait ka nga, pero kung magulang ka naman, walang mangyayari. Rejected ka pa rin. Yan ang totoo dyan. Hindi ka aasenso, hindi ka yayaman. Kaya ako, kahit ganun lang kinikita ko sa salon ko rin, maliit lang kinikita ko. Pero, umaahon ako kasi, andun yung pagsisikap ko nang hindi ako nang lalamang sa kapwa. Alam na mga customer ko yan, kung sino yung mga nanonood ko dito na customer. Pinaparagdagan ko pa nga yung Brazilian nila after nilang gawan. Kasi gusto ko makilala ako as mura, pero hindi tinitipid at buhay yung buhok. So, ayan lang dahil kung naglabas ka lang sa loobin at nainis ka sa akin, kaninang umaga mas lalo akong naiinis sa'yo sa ginawa mo. Hindi ako ang nagsimula. Pangalawa, naging totoo ako sa inyo. Kayo lang ang naging plastic sa akin. Kasi kung naging totoo kayo sa akin, suportahan yung kung anong negosyo meron ako. Hindi yung wawalang hiyain yung hanap buhay ko. Namumuhunan ako dyan sa alahas, hindi biro ang pamumuhunan dyan sa alahas. Kasi ang laki ng halaga na kailangan mo sa mga alahas. Itong mga ganito, Diyos ko dahil, kung wala kang 100,000 nito, hindi ka makabili ng ganitong alahas. Tandaan mo yan, isang piraso na to. Hindi sa pagyayabang ha. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo para alam mo.